Pinaka-hurtful na salitang narinig mo o nabasa mo? Sige, sige. Diretsong tanong, may anak ba kayong dalawa? Hi guys! Nandito pa rin tayo sa San Fernando, Pampanga, sa tahanan ng mga Raval. At sa kauna-unang pagkakataon, makakausap po natin si Miss AJ Raval at si Aljur Abrenica. Aljur! Excited na ako makipagkwentuhan sa iyo, ha? Makakausap po natin siya. Mamaya, alamin natin ang kwento ng kanilang pag-iibigan ni AJ Raval. Marami tayong itatanong sa kanila. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Guys, kasama na natin ang napakaganda, Miss AJ Raval. Hi AJ, welcome to my channel. Thank you for inviting me. You're welcome. Kamusta naman ang buhay mo ngayon? Hindi ka masyadong active sa showbiz, hindi ka napapanood ng mga fans mo. Actually, kakagaling ko lang sa Viva. Marami na rin kaming plans this year. But anyway, yung mga panahon na nawala ako, marami rin ako nagawa. Hindi lang siya sa showbiz. Like for example, nag-graduate ako, tinapos ko yung high school ko. Napakagandang programa po ng ALS para sa lahat. Nag-ALS ka? And then, nagpo-focus ako ngayon sa self-improvement. Parang gusto kong gamitin yung career ko, yung influence ko in a good way. In what way mo naiisip na gamitin yung mo, yung pagiging influence, AJ Raval mo? Madaming nakakilala sa akin bilang sexy star. Yes, ngayon, parang ang gusto kong i-promote sa sarili ko is yung change. Lahat ng tao kayang magbago. So, hindi mo na nai-imagine yung sarili mo na babalik ka sa gano'n? No. Ayaw mo na talaga? Ayaw ko na talaga. Oo. Ano ang hindi mo nagustuhan dun sa industriya yun? Madami eh. Pero, don't get me wrong. Siyempre, love ko yung mga boss ko, yung Viva. Nabigyan nila ako ng daan. Sa kanila ako nag-start. Pero, hindi kasi pwedeng wala kang goal. Kumbaga, hindi pwedeng dun ka lang. Dapat may goal ka, pakita mo sa mga tao na maayos ka. Yung bang, hindi lang sexy yung gagayahin nila sa'yo. Yung gagayahin nila sa'yo yung paano ka? Improvement mo, health, exercise, workout, quality time sa family, yan, mga ganun. Yun yung gusto kong gayahin sa akin ng mga tao. Bakit mo naisipang gano'n na maging direksyon ng buhay mo at ng career mo? Kasi tumatanda tayo syempre. Ayaw mong gayahin ka ng mga kabataan ngayon sa kung anong ginagawa mo. I am not against sa pagpapasexy. But mas alam ko sa sarili ko may mas magagawa pa akong mas maganda, mas better. Saka siguro habang ginagawa mo yan, hindi ka masaya nung time na yon. Actually, yes. Hindi ka masaya, no? Kasi nung time na yun, ikaw yung parang queen ng Viva Max, di ba? Tinuturing kang reyna ng Viva Max. And then suddenly, you're gone. Nawala ka bigla. Gano'ng kahirap para sa iyo? Actually, parang hindi ko siya masasabing mahirap. Kasi gusto ko talagang makawala sa ganong career. At alam yan nila, boss. At thankful ako sa kanila, grateful ako kasi sinusuportahan talaga nila ako. So kung sinasabi mo sa akin na wala namang masama doon sa ganong klaseng trabaho, ano yung hindi mo nagustuhan doon? Siguro masasabi ko lang yan, hindi siya para sa akin talaga. Para siya sa iba. Growing up, galing ako sa napaka-conservative na family. Kita niyo naman. Tatay ko napaka-stricto. Yung stepmother ko na kung saan ako lumaki, napaka-conservative ng family nila. So, lumalaki kasi tayo, sa totoo lang, nakakalimutan natin kung sino tayo.
may phase sa buhay na hindi natin naaalala yung sarili natin. Parang naliligaw ka ng landas. And then may phase na babalikan mo, ganito pala ako nung bata ako. Ganito pala ako nung lumaki ako. And then ngayon, nababalikan ko yun, ito talaga ako. Yeah. So, itong phase na to ng life mo, yung pagpasok mo sa pelikula, so tinuturing mo siya na parang medyo nalihis yung landas mo, gano'n? Yeah, somehow. Oo. Mag-backtrack lang tayo ng konti. Paano ka ba napasok doon? Namulat ako sa pag-aartista dahil syempre yung tatay ko, Of course. action star. But, ang tatay ko never niya ako sinuportahan sa pag-aartista nung nag-start ako. Okay. Napunta ako sa ganitong industry. Nakilala ko yung manager ko, si Jojo Veloso. Ilang taong ka niyan nung pumasok ka? Maybe 18, 19. 18. Tapos, yun, pinakilala nila ako kina boss. Doon ako nag-start. Tapos, habang nag-start ako, yung tatay ko, ayaw niya. Ayaw talaga niya. Kasi, ang gusto ng tatay ko, makapagtapos kami lahat sa pag-aaral. At yun din ang gusto mo talaga? Yes. Pero nung time na yun, bakit ka nag-decide na na pumasok sa showbiz? Bata ako eh. Aha. Siyempre, pag bata ka, mga ganitong opportunity, parang excited ka. Punong-puno ka ng kasiyahan, kung paano ka mahalin ng tao, tanggapin ng mga tao, nakikita mo yon, paano silang matuwa sa'yo. Na-excite ka. Pero, parang kalagitnaan, nag-hold back ako ng gusto ko ulit mag-aral. So may may regret ba sa puso mo na pumasok ka doon nung time na ginagawa mo na yan? Wala naman. Wala naman? Yeah. Kasi madami naman ako natutunan. Like? Like, kung paano, sa buhay actually, kung paano, yan, alam naman ng mga tao na bash kami ng sobra. Dahil? Yung naging issue before kay Aljur. Anyway, kay Aljur. Nabash kami ng sobra. Parang buong Pilipinas nagalit sa amin. Doon ako natuto na parang lumakas yung loob ko. Tumatag yung loob ko. Lahat ng sinasabi sa akin noon, hindi na siya, parang nasaktan na ako ng sobra. Tumatag na ako ngayon. Ano pinaka-hurtful na salitang narinig mo o nabasa mo? Yeah. Sige lang. Nahiya ako. Oo. Sobrang sakit lang talaga nung sinabi nila. So, yun yung pinaka-masakit na sinabi sa akin. Pati yung family ko yung nadadamay. Yan yung sa tatay ko, sa nanay ko, parang sinasabi nila yung like mother, like daughter, yung mga ganon. Napaka-unfair ng mga statements. Yeah. Siyempre, ako pag naririnig ko yun, alam ko yung story namin. Alam ko yung story ng tatay ko, ng nanay ko, ng stepmother ko. Yun lang. Parang pati sila nadamay sila sa issue. Pero yung mga binabato sa amin, na diretso sa amin, hindi naman siya masakit. Oo. Yun lang, pag nadadamay yung family mo. Of course. Nadadamay sila na parang nadadamay sila sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Parang ako yung nagsasuffer sa kasalanan na hindi naman ako yung gumawa. Pinagkakamalan ako ng mga tao na ako yung naging third party daw nila. But in reality, no. I am really confident to say na hindi totoo yun. Ano ba totoo? Yung totoo nun, hiwalay na talaga sila ng may 1 year na rin yata, or ilang months. And then, nakasama ko si Aljur sa shooting. Technically,
single siya. But syempre, inisip ng mga tao, may asawa kasi married. Yes. Pero single talaga siya noon. Tapos, yeah, nagkakilala kami doon. Doon na nag-start yung parang ligawan. Kinausap niya yung parents ko. And then that time, may time na may video call. Ka-video call niya yung wife niya. Okay naman. Parang, hi, pasensya ka na. Parang gano'n. Nag-usap-usap kayo? Nice. She's nice. So, wala talaga kaming naging problema. Ang naging problema lang talaga yung mga tao sa labas na nagko-comment pero hindi naman nila talaga alam yung tunay na kwento. Actually, grateful naman ako. Si Alger, sinabi niya, totoo. Yung ex-wife niya, sinabi rin niya na hindi ako. Pinagtanggol naman nila ako that time. And I am really grateful at na-appreciate ko talaga yun. Buti hindi na-apektuhan yung relationship niyo ni Aljur. Yung mga comments, mga bashing. Buti hanggang ngayon kayo pa rin. Nung bago-bago kami ni Aljur, masaya kami lagi. Parang happy-happy, ligawan. Sobrang saya, walang problema. Okay lahat. Tapos, parang napaisip ako sa sarili ko na, bakit masaya lang lahat? Ayokong tumagal to ng masaya lang. So, nag-pray ako kay God. Sabi ko, ibagsak niyo na lahat ng problema sa amin. Bagsak niyo na, para po hindi na tumagal to. Parang ganun. And then, yun, bumagsak nga lahat. Yan, yung bashing, news, kahit saan. Tapos, and hanggang sa lumipas yung panahon, magkasama pa rin kami. Pero there was never a point na muntik na kayo maghiwalay because of that? Walang ganun? Wala. Talagang solid yung samahan nyo? Wala naman kaming masama. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Bukod sa napaka-pogi, no? Anong ugali niya yung gusto mo? Mabait siya. At saka napaka-responsible niyang tao. Sa mga anak niya, sa family niya. Sobrang responsible niya. Ang gusto ko kay Aljur, yung values niya sa buhay. Yun, nasabi ko na yung family. Nakilala si Aljur, may time na nakilala siya. Pero hindi niya pinapansin yun. Wala siyang pakialam sa pera, sa fame. Wala siyang pakialam sa social media. Alam mo yun, yung values niya sa buhay, family, eto, quality time tayong lahat, mag-bonding tayo. Ganun. Saka yung relationship niya sa mga anak niya, talagang inaalagaan niya yun eh. Yeah. No? Alam mo, nakakatuwa si Aljur kasi lagi niyang kasama yung mga kids niya. Oo. Yung picture. Tapos, talagang father siya. Tapos picturean ko sila. Papa-picture siya. Sabi ko, nagtataka ako, bakit di mo i-post? Sinasabi ng mga tao, hindi mo nakakasama yung mga kids mo. Ba't di mo i-post? Tapos sabi niya sa akin, ayaw na niyang i-post. Kasi sisirain lang ng mga tao yung mga magagandang nangyayari. So, kinikip na lang niya. Sabi ko, ba't di mo i-post? Pumunta ka ng graduation ng anak mo. Proud ka dapat, di ba? Graduation ng anak mo. Ba't di mo i-post yung litrato? Ayaw na niya. Masaya na siya na may memories ng ganun yung mga kids niya sa kanya. Kahit hindi na imakita ng mga tao. Oo. Ayaw niya idamay yung mga bata, ano? Sa anumang kaguluhan. Yun, di ba? Napaka-buti niya. So, nai-imagine mo na yung sarili mo with him for a long, long time. Yeah. Yun ang napoforesee mo kung paano siya magiging ama sa inyo magiging future ng mga anak. And speaking of anak, syempre, maingay nung time na yon na nung kayo pa lang, nagsisimula pa lang kayo na ang reason daw kung bakit nawala ka sa showbiz is because you were pregnant. Siguro, once and for all, ano yung sagot mo dito sa tanong na to? First of all, hindi po ako taon-taon buntis. Parang yearly na lang po akong buntis. At saka, siguro po kung mabubuntis man ako ngayon, magalit man yung maraming tao, ako pa rin po yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Oo naman. Diretsyon tanong, may anak ba kayong dalawa? Wala po. Kasi yun ang lumalabas sa social media, may picture pa nung baby. Ano yun? Sino ba yung baby na yun? Actually, nakita ko yun kagabi. Oo. Nakita ko yun sa social. Kagabi wala nakita. Kasi si Julius kasi hindi talaga, ewan ko ba. Yung nangyari nga sa amin nun, parang lumipas muna yung isang taon bago ko nalaman, may issue pala. Medyo, ano talaga ako. Yung kagabi nakita ko nga, sabi ko,
Ba't nachichismis na May anak kayo? May anak. Ang bilis naman lumaki ng bata. Pero kilala mo yung bata na yun? Yung bata na yun, isa sa mga kamag-anak eh. Oo. Kamag-anak yun. Hindi ko alam kung kanino anak yun sa family niya. Pero yan bang pagkakaroon ng family, pinag-uusapan yung dalawa ni AJ? Yeah, napag-uusapan din namin. Alam mo si AJ, she's very supportive. Supportive, especially pagdating sa akin, kung paano ko mahalagaan yung mga bata. Diba? Sometimes, siya nga pa nga nakakita ng alam mo ba na ganito yung hilig ng mga anak mo? Kasi minsan hindi ko nakikita. Nakakabag niya rin, yung mga anak mo? Kamusta naman ang kanilang Maganda. Okay. Maganda po. Like nila si AJ? Okay sila kay AJ. Okay po sila kay AJ. That's good. Diba? That's good. Kasi sasabihin niya, alam mo ba na appreciative yung anak mong ito sa ganitong bagay? Yung mga ganun na, she's very supportive, very, basta sa ikabubuti ko. Masasabi, very supportive sila. Ano naging reaction mo nung narinig mo na yun nga ang pinag-uusapan? Ay, nabuntis yan. Wala. Kaya nawala sa limelight, nabuntis. Wala naman. Hindi ko siya masyadong binigyan ng focus kasi nung nawala ako, ang saya-saya ko eh. Imagine na kahit pa paano nakapag-graduate ako, nag-ALS ako, natulungan ko yung mga tao sa programa na yon. May na-inspire ako. Bakit ako magfo-focus sa ganung bagay? Diba? Actually, hindi ko na siya napansin masyado kasi parang nasanay na ako sa mga issue. Tsaka yearly ako buntis ever since. In other words, hindi totoo yung mga chismis na yun. Yan sinabi niya na hindi totoo na siya ay nabuntis. So once and for all, tapos na itong issue na to, no? Pero sabi mo nga, in the event na one day mangyari yun, it's a blessing for you, no? As much as I can, I spend my time with my kids, yung dalawang bata, sina Alas at si Axel. Kasi mga bata pa. Tapos, ang iba po pang pinagkakabalaan, yung mga out-of-town shows. Indie films. And most of the time, kasama lang yung mga kids. So, minamanage mo na ngayon, hindi na lang talaga puro trabaho ang ginagawa mo? Yes. Bakit mo naisipan na mag-alat ng panahon para sa mga anak mo? Well, kasi actually, it's a hard decision. Nahirapan ako mag-decide. Pero ang nakapag-push sa akin mag-decide na to really, wag masyadong magtrabaho is yung time kasi with yung 7 years with the kids. Diba? Yung 1 to 7 years old, yun yung pinaka... Crucial. No? So, exactly. Tama po yan, yung crucial. Ano ba naman yung ibigay natin sabi ko sa sarili ko, ano ba naman yung ibigay natin sa kanila yon, diba? Pagkatapos nun, you can go back to work talaga na full time, diba? So, yun yung So, parang scheduling mo? Sa isang linggo, paano mo? Well, oras mo? Sa isang linggo, kakapasok lang nila sa school, pero nung bakasyon, halos nasa akin vacation, yes. So, pag bakasyon, ang ginagawa ko, gardening with the kids. Gardening, nice. Walang, as much as possible, walang gadgets, puro TV lang, pag manunod lang kami, together family. Yung mga ganung simpleng bagay. Tapos, si Alas, mahilig sa combat sports Ilang taon na si Alas? He just turned 7 noong August 4. Mahilig siya sa combat sports. So, sa bahay, may mga meets kami. Ako nag-ano sa kanya. And, pinaplano ko na kahit nasa school siya ngayon, pinaplano ko na mag kami, session sa mga gym. Tapos ngayon, every weekend nasa akin. Pero sometimes pag weekdays, binibisita ko sila sa school. Sa school na yung dalawa Yun, si Alas 7 years old. Yung isa, yes. Ano name yung isa? Si Axel. Si Axel. Parehong boys to. Yes. How old is Axel now? 4 years old. Yun naman. Anong personality ni Axel? Oh my God. Oh my God. Bakit? Pasaway ba? Hindi naman. Si Alas kasi is very accommodating. Si Axel, medyo, siya, mas na-enjoy niya yung mag-isa siya.
May pagka-loner. May pagka-loner yun. And ayaw niyang pinapakialaman siya. Parang gano'n. So you give space sa anak mo isa. Tsaka, pero yun ang nahilig sa family kasi sa music mga musiker. Yun ang nahilig sa music. Kumakanta. At 4 years old, ha? Yeah. Nakikita mo na yung niya. Mapapansin mo kasi, Sir Julius, yung pag may pinapakinggan silang kanta, tapos pag kinakanta nila, alam mong may nakakasabay siya pero nasa tono talaga siya. Okay. Nakaka-proud lang. Mukhang magiging nasa entertainment din itong dalawang to, di ba? May dugong dugo nyo, dugo ni mami niya, di ba? So, may chance talaga na pumasok din sila sa movies one day. Would you allow them if they decide na magpaalam sa'yo, Dad, one day, gusto namin maging artista rin? Ako, pinagdarasal ko, Sir Julius, na pag dumating yung panahon na yon, kung may hihilingin lang sila sa akin, kung anong gusto nilang gawin, magawa nila. Ang pinaplano ko lang, yung handa ako sa anong pwede mangyari. Yung may choice yung mga bata, ano yung gusto niyong gawin. Kung gusto niyong gawin to, sige, may backup tayo. Diba? Nandito kami para sumuporta. Pero okay naman kayo ni Kylie? Okay ang pagkakaibigan niyo? Yes, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap namin. Hindi naputol yung, lalo-lalo kung paano namin pag-usapan yung mga bata na nire-report namin sa isa't isa yung nangyayari sa bahay. So we can co-parent. Yan. So it's a good co-parenting arrangement? I can say, yeah. Wala na yung mga nakaraan, kung ano man sama ng loob? Hindi nyo na pinag-uusapan yung ganyan? Wala na? Lumipas na Lumipas na. Kasi may kanya-kanya na kayo no? Oo, natuto na po kami doon. At I think na masasabi ko na naging better kami. How are you and AJ naman? Kumusta kayong dalawa? Doing good. Iba naman to, iba. I can say na nagiging mabuti rin akong tao. Kasi may mga ugali kasi tayo na minsan di natin alam na mali tayo. Sometimes we fight for something tapos di naman natin alam na from another perspective, bigla mo marirealize na mali ka. And she makes me see that. So ano plano mo? How do you plan to move your career to the next level? Ano gusto mo mangyari? Actually, gusto kong i-prove yung skill ko sa acting talaga. Babalik ka pa rin sa showbiz? Yeah, babalik ako. Okay. And ibang karera naman yung gusto ko. Gusto ko maging good influence sa mga tao. Gamitin yung influence ko sa mabuting bagay. Ayun, gusto ko pang palawakin yung pag-acting. Gusto ko matry lahat. Comedy, action, drama. As in lahat. Gusto ko pang matry. Nag-ano ka na ba? Nag-workshop ka ng acting ngayon? Hindi pa. Ngayon, hindi pa. But, yeah, napag-usapan na namin. Anytime now. Sabi, mag-ready lang daw. Sabi ng Viva. Ang nakakatuwa sa Viva family, sila, very open. Kung anong problema mo sa loob ng buhay mo, pwede ka magsabi sa kanila. Kung anong gusto mo mangyari sa karera mo, magsabi ka sa kanila. Kung anong kailangan mo, magsabi ka sa kanila. Naiintindihan nila. Nabanggit mo na nakapagtapos ka ng high school, no? Balak mo bang mag-college pa? At kung anong course na gusto mong kunin? Yes. Anong gusto mo bang just in case na matuloy ako, ang gusto kong kunin, katulad ng course ni JK. Na? Psychology. Bakit yun? Kasi may problema ako sa pag-iisip. Hindi, joke lang. Okay. Joke lang. Mas naiintindihan mo. Kasi at least, kasi siguro po nung panahon niya, hindi importante. Kung tama ako, hindi pa po ganun ka-importante yung mental health. Di ba? Nung time niyo. Pero ngayon, parang kailangan siya. Maraming taong nadidepress, nag-anxiety, cause ng social media. Gusto kong maintindihan pa sila. Gusto kong maintindihan pa yung mga tao. Ikaw ba na-undergo ka rin sa depression sa buhay mo? Meron ka rin episodes na gano'n? May time, pero hindi na ako nagpa-therapy. Siyempre, siguro lahat naman ng tao nagdadaan sa gano'n. Nakwento sa akin ng dad mo na kaya ka napunta sa kanila is maliit ka palang
Kinuha ka na niya sa nanay mo? Yep. Siguro, ano yan, 3 years old. 3 years old. Yeah. So, almost all your life, dito ka na sa family na to? Sa mami mo, si Holiday? Si Holiday. Oo. Age ko na 3, kinuha na ako ng tatay ko. Nagstay ako kay... Dio kasi tawag namin kay... Holiday. Dio. Si Dio. Dio. Nagstay na ako kay Dio. Pinag-aral nila ako, binihisan, pinakain, tinuruan, hanggang ako, grade 8. Yeah. Kasi grade 8 ako, nag-decide kami na doon muna ako sa nanay ko. And then, nandun ako sa nanay ko, syempre, bumabawi. Teenager, matigas ulo ko. Bumabawi siya, hindi niya ako napapagalitan. Doon na ako nag-stop, parang stop sa pag-aaral. Naligaw na naman. Doon. Ilan taon ka na? 14. Nung 14. Oh. And then? Ayun. Pero nung nag-stay ako kay Tatay Eric tsaka kay Dio, nag-aaral kami, maayos, kami magkakapatid. Napapalo ako pag di ko alam basahin yung mga letter. So, bumalik ka dito? After doon? Mahirap din kasi imagine for ilang years yun. Nag-aaral ako. Every school year, nag-stay ako sa kay Dio. Pagising ko, naka-ready na yung food. Uniform, susuot mo na lang, gigisingin ka, may service ka, hatid ka sa school. Pag uwi, hubad ka na lang, magpapalit ka ng damit. Diba, tuturuan ka. Mahirap siya sa part ko na nag-stay ako sa mama ko, na inanay ko na totoo. Ano siya nag-work siya sa panggabi siya. Mahirap din nung time na yun. Hindi ako sanay yung ako gigising sa sarili ko. Ako maglalaban ng uniform ko, ako kakain. Kaya nahirapan din ako nun. Kaya huminto ako sa pag-aaral. And then after that, bumalik ka pa rito? Kailan yun? Hindi na ako masyadong nag-i-stay. Gano'n ka? Pagalipat-lipat na lang. So, yun. Pero yung nanay ko mabait naman. Oo. Yeah. Oo. How's your relationship with her now? Okay naman. Ano kami? Okay kayo. Magkaiba sila ng kinalakihan kong nanay. Yung kinalakihan kong nanay kasi parang seryoso, mahilig magluto, maglaba, maglinis ng bahay. Alam niyo, yung literal na nanay. I gets niyo ako. Pero kasi itong nanay ko na totoo, ang nabigay sa akin nun, yung bang, sa emotional support. Madrama kasi sa buhay yun. Joke lang. Parang yung nakikipag-usap sa tungkol sa emosyon. Kumbaga, you got the best of both worlds, no? Dalawa ang nanay mo, pero pareho kang nag-benefit dun sa sa naging contribution nila. So up to now, dito ka na rin nakatira? Okay naman. Actually, meron akong few blocks away lang from here. May sarili akong unit. Pero siyempre, malungkot doon mag-isa. Punta-punta ako dito. Tapos umuwi ka rin minsan sa mami mo? May time. May time na gano'n? Yeah. So kung kung magiging kang isang mother one day, ano na-foresee mong klase ng nanay na ikaw yun? Gusto ko maging ilaw. You know what I mean? Yung pagluluto mo, papakainin mo, feed mo, emotional, susuportahan mo, quality time, yan, mga importante. So kukunin mo yung pareho. 'Di ba? Yeah. Yung best of both moms. Exactly. Wala ba kayong plano ni Aljur na mag-settle down one day? Napag-uusapan, pero parang Career muna ngayon. Yeah, career muna ngayon, i-prioritize mo na lahat ng dapat i-prioritize, ayusin mo na dapat lahat ng ayusin. Diba? I-secure muna lahat, and then siguro, okay kami magsama. Kung meron ka naiisip na mga artista na hinahangaan mo, na gusto mo maging parang gano'n ang pattern ng iyong future career, sino yun? Future career? Yeah. Si Miss Lovey po. Okay. Very smart, beautiful, napaka-classy. Diba? Paano kung dumating yung time na, okay,
serious yung ano mo, yung role na gagampanan mo, maganda yung pelikula, pero it would require some love scenes. Open ka doon? Sa ngayon, yeah, why not? Pero alam mo yung, ano lang, love scene lang talaga na may limitation. May limitation. Actually, napag-uusapan namin ni Alger. Okay ako na gumawa siya ng gano'n, gumagawa siya. Okay lang dun sa kanya na gumawa. Kasi kilala naman namin yung isa't isa. Wala pa bang ano, parang plans na mag-settle down kayong dalawa? Well, ang focus ngayon, wala pa po. Focus ngayon yung mga bata talaga. Bata talaga. Tas AJ, marami pang pwede mangyari kay AJ sa karir niya eh. She can do so much pa eh. Kunyari ano, eto, for example lang, may offer na sexy roles, na may kissing scenes, may love scenes. Okay ba sa iyo? Sa akin, ano? Depende kasi. Pero para sa akin, as much as on her part, sa palagay niya, hindi siya mabawasan ng value sa sarili niya. As long as yung ginagawa niya ngayon, kasi lumipas na yun eh. Yung ginawa niya noon, lumipas na yun. As long as yung gagawin niya ngayon, makakapag-add ng value sa sarili niya. Tsaka sa mga inspirasyon sa mga tao makakapanood sa kanya. Ano yung mga babae. Siya rin ba nagsaset siya ng limit sa'yo? Pagdating sa mga scenes mo with your co-stars? Yeah. Meron din? Meron din. Like anong bawal? Open siya kapag sa kung yung partner ko makakatulong sa, alam mo yun, yung partner mo is, tsaka yung type ng story is maganda. Pero kung wala naman katuturan yung, may ganung mga... Basta sexy lang, sexy scenes, hindi siya papayag na gano'n. Huwag mong sayangin, parang gano'n. Selosa ba to? Lahat naman eh. Baka maniwala sila, nagbibiro lang po ako. Pero, normal naman yun. Normal. Lalo na sa mga ganito kagwapo na lapitin ng mga chicks, no? Talagang dapat bantay. Joke lang po ako. Uy, baka may gusto mo i-invite yung mga viewers? May movie ka ba ngayon? Meron ka mga project na pwede nilang abangan? We just finished a film with Direk Carlos Morales. Ito yung Wild Boys. Storya siya ng iba't ibang storya ng mga lalaki. Tapos nagsama-sama sila para magkaroon sila ng second chance sa buhay nila. Natuto silang sumayaw. Okay. Pero you can sabihin ko lang, pwede nyo akong makita sa mga social medias. I'll be active soon. Magkaka-ano ka na rin, magkaka-vlog ka na rin. Makagayahin ko kayo. Okay yan ha. Sige ha. Mag-collab tayo dyan. Okay yan. Congratulations at least di ba? Na ano mo yung ano mo? Natapos mo yung pag-aaral mo. Thank you. Ganda, familiar po ba kayo sa ALS? Yes. Sa bahay yan di ba? Ang programa po nun para sa lahat. Paano mo minanage yun? Yung ano mo, yung oras mo sa pag-aaral? Mas pinili ko po to. Inuna ko siya. Mas inuna ko po yung ALS. Nakakatuwa dun sa loob ng ALS kasi makikita nyo lahat eh. May matanda, may bata, may galing sa kulungan, may buntis, iba-ibang gender, iba-ibang age. Nakakatuwa talaga. Parang yung programa na yun, nagbibigay talaga siya ng chance sa buhay. Para sa mga naligaw ng landas, para sa mga gustong bumawi sa buhay, makapag-college pa, mga ganon. Para sa mga, ayun, may nakita ko doon, maagang nabuntis, nag-stop sa pag-aaral. Nag-aral siya ulit sa pamamagitan ng programa ng ALS. Ganda, di ba? Nakakatuwa. Kasi alam mo, Sige lang. Meron matanda doon. Ano na siya? Senior citizen. Okay. Tapos, nag-aaral sila. Maraming ganon. Yung iba nga nag-uniform pa pumapasok talaga sa physical school para lang makatapos ng high school. Kasi yun nga ang pangarap nila sa buhay, di ba? Lalo na sa mga generation na yun, di ba? Na gusto talaga makatapos. So, ang gusto mo maging fallback, mag-aral ka pa rin ng college habang nag-aartista ka. Yeah. Kung kaya sa... Feeling ko naman kakayanin mo naman yun. Kasi hindi naman all the time nag-acting ka, di ba? Yun.
Anyway, thank you. Thank you sa iyo, ha. Thank you and good luck sa iyo, ha. Good luck sa future. Kahit maputi na ang buhok mo. Kainis na ganito, alam nyo ba, na yung unang vlog ko na interview sa niya ay umabot na ng 491,000 views. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.